Good day everyone and welcome to my channel. Sa vlog na ito pag-usapan natin kung paano kinukuwenta yung 8% tax. Paano nyo malalaman kung magkano yung tax nyo sa 8% tax. Ayan. So, pero bago yon, sino muna yung pwede maka-avail ng 8% tax? Ayan. Ito ay para sa mga self-employed. Ibig sabihin, kung ikaw ay may business, kung ikaw ay professional, o kaya kung ikaw ay mixed income earner, so pwede ka sa 8% tax. Sino naman yung mga hindi po pwede? Kung ikaw ay corporation owning a business, o kaya kung ikaw ay compensation income earner, compensation kung ikaw ay empleyado, kung ikaw ay VAT registered, so hindi ka rin po pwede sa 8% tax. Tapos, okay. O kaya, kung ikaw ay, kung pag lumampas na yung kita mo ng 3 million, so hindi ka na pwede sa 8% tax. So, binabasa rin siya sa kita. 3 million pa ba, pwede ka mag-avail ng 8% tax. At saka, dapat pag binili mo siya sa buong taon, yun na yun. Hindi pwedeng ka bago-bago. Okay, ayan. So, ano ba yung kailangan yung i-apply? Application na kailangan nyo is, kailangan nyo pila pa yung 1901 para sa mga bagong registration sa mga self-employed o kaya mixed income individuals. Ayan. At saka yung 1701Q quarterly income tax. Ayan. For initial quarter of the taxable year, you can use 2551Q para sa percentage tax to. O kaya ay 1701Q form. So, yun yung pwede nyong form na gagamitin sa pag-file ng tax dito sa 8% tax. Ayan. Tapos, kapag dati ka ng taxpayer, kailangan mong pilapan yung 1905 para i-update yung information mo. Para maka-avail ka ng 8% tax. Okay. So, yun. So, paano ba siya kinukwenta? Bali, sa gross sales mo, sa kita mo, babasa mo yung 250,000. Tapos yung sobra nun, yung multiply mo sa 8%. Bali, yun na yung tax mo. Yung kalalabasan nun. Pag ang kita mo is 250,000 pababa, so wala kang tax nun. Ayan. So, pero pag ikaw naman ay mixed income earner, ayan, mixed income earner, yung 250,000 mo, sa professional na income mo, doon na siya binabawas. So, sa business mo, yung kita mo sa gross sales mo is i-multiply na siya agad sa 8%. 8%. So, yun yung magiging tax mo. Yung sagot doon sa kita mo sa yung business. Yun. Ganun yun. Tapos, ano ba yung kagandahan dito? Kasi, hindi mo na kailangan, maganda to, pinipili to ng mga gusto na yung mga walang resibo. Wala silang resibo ng mga binili nilang product. Ayan, pinipili din to ng mga sabi niya sa service yung hindi sila nagbebenta ng mga hindi sila sa trading, hindi sila nabili ng product para i-resell. Ayan, kasi mas kukonti yung kanilang cost of sales, yung mga wala silang ganun, wala silang mga expenses na kukonti expenses nila. So, kaya ito yung gusto nila. Ayan naman. Ito naman pinipili din ng iba kung ayaw nila na masyadong matrabaho. Ayaw nilang kasi dito, pag 8% na kinuha mo, hindi mo na kailangan gumawa ng financial statement. So, tingnan nyo kung ang kinikita nyo naman i-compare nyo. Pero kung i-compare siya sa OSD, OSD optional standard deduction, tsaka 8%, mas makakamura kayo sa 8%. Yan. Bakit?
Kasi yung, basta sa mga computation ng mga nakita kong mga sample, kasi yung OSD at saka itong itemize, halos pareho sila ng pareho sila ng fixed na yung nila, deduction nila sa gross sales. So, yung OSD is 40%, tapos yung sa 8% naman is 250. Pag kinumpare yung dalawa, kita-kita na mas makakamura ka sa 8%. Sa 8%. Ayan. Pagdating naman sa itemize, kung mas palagay mo, sa itemize, mga pumipili talaga niyan is yung mga yung mga kunyari grocery store, napakalaki ng yan yung mga ng puhunan niyan. So, yung mga cost of sales niya na malaki. Tapos bukod kasi sa cost of sales niyan, yung gross sales mo, bawawas mo yung cost of sales and then tsaka yung mga expenses. Kaso ang kaanoan nga lang dun is kailangan mo isulat lahat ng expenses mo. Kailangan mong i-entry sa libro. Tapos kailangan meron kang katunayan na talaga meron kang ganong expenses. Tapos gagawa ka rin ng financial statement. Kapag meron kang maling in-entry sa libro, tapos na-audit ka, kunyari may kiniling kang expenses, tapos hindi naman pala po pwede, so penalty. Yun. So, dapat alam nyo, kung gusto mo kunin yung itemize, dapat ilagay nyo lang sa expenses nyo is yung sigurado kayo sa inyong i-itemize. Sa inyong gagawing expenses. Napag-aralan nyo bago nyo siya gawing ibabawas. Ayun. Ano ba? Lumayo na yung usapan natin. Sa 8% lang ako. So, balikan din yun. Okay. Hanggang dito na lang siguro. Ano nga ba sabihin ko? Wala na.